Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung gaano nga ba kahaba ang walang hanggan. So, gaano nga ba kahaba yung panahon or yung oras kapag sinabing eternal life. So, ayun, Psalms chapter 90 verse 2. Sabi rito, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God." Sa Tagalog, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, ikaw ay Diyos mula sa mga walang hanggang sa walang hanggan. So ayun, sa unang katuruan punta tayo. Ang sabi rito, God is eternal and therefore unchanging. So ang Lord, ang Panginoon natin, hindi yan nagbabago. So mula una, yung Lord, yung Panginoon natin na mapagmahal, na mapagpatawad, na holy, na banal, ay hindi yan magbabago. Kahit na anong mangyari, kahit na ilang oras pa, kahit na ilang araw pa ang lumipas, ilang taon, dekada ang mangyari, hindi siya magbabago. Kasi yun nga, itong mundo natin ay punong-puno ng mga pagbabago, punong-puno yung marami mga tao, pag lumipas ng panahon, magbabago, ganun. Pero ang Panginoon natin is stay siya. Ang Panginoon natin ay habang buhay na mapagmahal, mapagpatawad, and habang buhay na banal. Sa ikalawang teaching, sabi rito, God exists both outside and inside of time. So yun na nga, ang Panginoon natin ay hindi siya naaapektuhan ng oras. And at the same time, kasama natin siya dito sa mundong ito. So alam mo yun, kung mga sinasabi rito na ang Diyos natin ay outside siya ng oras. At sinasabi rito, alam niya kung ano yung nakaraan, kung ano yung kasalukuyan, at kung ano yung hinaharap, past, present, future. Alam ng Panginoon yan, nakikita ng Panginoon yan, na parang kumbaga meron siyang kita niya na, kumbaga alam niya na kung ano yung mangyayari. Sabay-sabay niya nakikita yung mga nangyayari at yung mangyayari pa lang. So sa ikatlong teaching, God give us the life of Christ, our eternal life. So yun na nga, dahil kay Kristo, dahil sinugo, dahil binigay ng Panginoon sa atin si Kristo, nagkaroon ng eternal, nagkaroon ng walang hanggan. Na ibig sabihin nun, sinasabi rito, yung buhay ni Kristo ay walang hanggan. So ibig sabihin, kung kay Kristo ka, or kung talagang nabubuhay ka, ibig sabihin kung may Diyos ka, meron kang eternal life, meron kang walang hanggan na sinasabi rito. So God give us the life of Christ, our eternal life. So sa unang application, punta tayo sa unang application. Sabi rito, trust that God does not change over time. So yun, magtiwala tayo. Gaya nga ng sabi ko, ang Panginoon natin ay hindi na naapektuhan ng oras. So gaya na sabi ko kanina, may yung mga tao or yung mga bagay sa mundo na pag nalipasan ng panahon or pagdaanan ng panahon ay nagbabago. Pero magtiwala tayo na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hindi siya naapektuhan ng panahon, na gaya, yun nga, yung Diyos natin forever yang mapagmahal, forever yang mapagpatawad, etc. So sa ikalawang application, sabi rito, do not give up because God is actively working. So ang Diyos ang may hawak sa atin. Ang Diyos ay ang may hawak ng hinaharap natin or ng mga nangyayari sa buhay natin. So huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko at mawalan ng pag-asa, dahil yun nga, alam natin na Diyos ang gumagalaw. Alam natin na hawak ng Diyos yung hinaharap natin. Kaya dapat maging kalma lang, dahil hindi tayo papabayaan ng Panginoon natin. So sa ikatlong application, sabi rito, remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. So kaya nga sabi ko, lahat naman ng bagay, pag nalipasan ng panahon, ay magbabago.
lahat matatapos. So, kasama na dyan yung mga paghihirap natin, kasama na dyan yung mga pasakit, kasakitan, mga ganun. Lahat yun mawawala, lahat yun matatapos, and lahat yun ay panandalian lamang. Sa kabila ng mga panandalian yun, yung Diyos natin eternal, yung Diyos natin ay habang buhay, yung Diyos natin ay walang katapusan at walang hanggan. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.